Mga amigo, mukhang hindi lang nagbago ang NBA Power Rankings ngayong off-season. Nagbago rin ang buong landscape ng liga. At kung may dalawang pinakamalaking usapan ngayon, iyon ay ang pagbaba sa tingin ng Lakers bilang title contender at ang posibilidad na mas mahaba pa ang NBA career ni LeBron James kaysa inaasahan ng marami. Sa bagong NBA Power Rankings, malinaw kung sino ang nasa tuktok. Nananatiling number 1 ang Oklahoma City Thunder. Kahit may ilang umalis sa roster nila, napalitan naman agad iyon ng mga players na kaya naman mag-contribute. Hindi sila nawala ng identity, kaya sila pa rin ang team na hahabulin ng buong liga. Sunod ang San Antonio Spurs na lalo pang lumalim ang lineup matapos idagdag si Tobias Harris bilang veteranong presensya para suportahan ang batang core nila. Kasunod ang defending champion na New York Knicks na kahit nawala ng Mitchell Robinson, nanatiling buo ang karamihan sa kanilang rotasyon. Kasama rin sa top contender ang Timberwolves, Nuggets, Pistons, Rockets, Heat, Cavaliers at ang Philadelphia 76ers. Pero dito naging interesante ang usapan. Nasa ika-10 pwesto, mga amigo ang Philadelphia 76ers kahit isa sila sa pinaka-agresibong kupunan ngayong off-season. Idinagdag nila sina LeBron James at Jaylen Brown sa roster na mayroon ng Joel Embiid, Tyrese Maxey at BG Edgecombe. Ibig sabihin, napakalakas ng talento ng Sixers sa papel. Pero ang malaking tanong, paano hahatiin ang responsibilidad? Paano mag-a-adjust sina LeBron at Jaylen Brown sa mas maliit na offensive role kumpara sa nakasanayan nila? Sa tingin ko, ito ang dahilan kung bakit hindi pa sila itinuturing na top tier favorite. Hindi talent ang problema. Chemistry ang kailangang patunayan. Ngayon, pagdating naman sa Lakers, medyo malamig ang projection para sa kanila. Ayon sa NBA rankings, nasa gitna lang sila ng playoff contenders at hindi inaasahang mauulit nila ang 53-win season. Kahit binago nila ang halos buong roster at nakuha nila si Walker Kessler, sinasabi ng analyst na hindi pa sapat iyon para maging tunay na championship favorite team. Magiging competitive sila sa regular season pero kulang pa ang roster para makasabay sa pinakamalakas na kupunan sa West. Sa tingin ko, hindi ito nangangahulugan na mahina ang Lakers. Mas sinasabi lang nito na marami pa silang kailangan buuin bago silang muling maging seryosong title contender. Pero habang pinag-uusapan ng Lakers, isang mas malaking balita ang patuloy na umiikot kay LeBron. Marami ang nag-aakala na tapos na ang kanyang panahon sa NBA matapos siyang umalis sa Los Angeles Lakers. Pero kabaliktaran ang ipinapakita sa mga lumalabas na mga balita. Ayon sa interview ni Rich Paul sa ESPN, posible pang tumagal si LeBron ng higit pang 2 season. Sinabi mismo ni Rich Paul na naniniwala siyang ma-energize si LeBron ng paglipat niya sa Sixers. At ang mas nakakagulat, sinabi pa niya, maybe we get 2, maybe we get 4. Kung mangyari yon, posibleng umabot si LeBron hanggang sa 2029-2030 NBA season. Sa edad na yon, parang imposible para sa karamihan ng players. Pero kung may isang atleta na paulit-ulit na pinapatunayan, kaya niyang sirain ang normal na expectation, walang iba kundi si LeBron. Pang dahilan kung bakit may pag-asa pang humaba ang career ni LeBron dahil sa sitwasyon niya sa Sixers. Hindi niya na kailangan maging unang option gabi-gabi. May Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown at BG Edgecombe na po pwedeng umako ng malaking bahagi ng scoring at playmaking. Posibleng mas mamanis ang kanyang minuto, mas mabawasan ang physical workload at mas tumagal ang kanyang katawan sa mataas na antas ng kompetisyon.